eto na. Mga kababayan, kung naalala ninyo, si Saldico, si Saldico, mga kababayan, hinamon si Boying Rimulya na kung tapat si Boying sa kanyang trabaho, kung totoo ang mga sinabi ni Boying, dapat imbestigahan niya ang mga isiniwalat ni Boying. Mga kababayan. Ang isiniwalat ni Saldico, dapat daw imbestigahan isa-isa ni Boying. Ngayon, mga kababayan, ito ang sagot ng ombudsman sa hamon ni Saldico. Pakinggan ninyo ha, mga kababayan. Pakinggan ninyo. Sumagot ang ombudsman sa hamon ni Saldico. Ito po. Wait lang nga, mga kababayan, kasi napindot ko, mali ang lumabas. Ito po ha, pakinggan ninyo ha. Hamon ni Saldico. Kung totoo man, Boying, ang mga pinanumpaan mo na imbestigahan mo si Romualdez at si Marcos kapag maglabas ako ng ebidensya, gawin mo na. Ito, pakinggan nyo si Boying. Sa pangalawang video message na inilabas ni Saldico nitong Sabado, inilahad niya ang iba pang revelasyon tungkol sa mga umano'y katiwaliang nagaganap sa administrasyon. Hinamon niya si Ombudsman Crispin Rimulya na imbestigahan si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya ngayon, ay hinahamon ko si Ombudsman Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Bukod sa nagbitiw na House Speaker, pinaiimbestigahan rin niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umano'y pangunahing nakinabang sa korupsyon ng budget insertions. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Ilang oras matapos i-upload ang video, naglabas ng pahayag ang Office of the Ombudsman. Ayan. Ayon sa ahensya, matagal nang bukas ang kanilang opisina para kay Saldico at matagal na rin nilang hinihingi ang kanyang kooperasyon, kabilang na ang pagbibigay ng mga ebidensyang hawak nito. Paliwanag ng Office of the Ombudsman, kapag may nagbibigay ng testimonya para sa isang investigasyon, kailangang dumaan ito sa proseso, gaya ng pagsusumite ng salaysay at pagsailalim sa pagsusuri. Ngunit taliwas nila dito ang piniling gawin ng dating mambabatas na Ngayon, mga kababayan, yun po yung hamon ni Saldico. Kung totoo at tapat daw si Boying sa kanyang trabaho bilang ombudsman at hamon ni Saldico kay Boying na kapag maglabas daw ng ebidensya si Saldico ay kanya bang imbestigahan si Martin Romualdez at si PBBM. Ang sagot ni Boying, walang problema, bukas ang aming opisina. Mag-report ka, umuwi ka, dalhin mo ang mga salaysay mo, idaan mo sa tamang proseso, magnotaryo ka, manumpa ka, mag-take out ka doon, at sabihin mo lahat ng sinasabi mo ay may pawang katotohanan at walang kasinungalingan, iimbestigahan ni Boying yan. Ngayon, ang problema, paano imbestigahan ni Boying kung hindi ka nga nagpapakita? Umuwi ka ng Pilipinas, Saldico. Umuwi ka ng Pilipinas, samahan mo si Boying, ituro mo, maglabas ka ng ebidensya para mapatunayan na totoo ang mga sinasabi mo. Kasi kung didiktahan mo si Boying, ano ka, hilo? Diba? Ulitin ko sa inyo, mga kababayan, napakadami po, napakadami po, mga kababayan, na abogado na supporter kay Digong. Pwede kang magpatulong sa mga abogado na yan. Magpasama ka, imposible. 50 ka abogado, hindi ka lulusot dyan. Pagpasama ka ng mga DDS lawyer, tapos magpanotaryo ka, yung lahat ng statement mo, dalhin mo kay Rimulya. Diba? Ang tanong, paano iimbestigahan ni Rimulya kung ikaw nga mismo hindi mo dinaan sa tamang proseso yung mga sinasabi mo? Ano ba ang sabi ng ombudsman? Umuwi ka. Naglabas ka ng salaysay. I-authenticate mo yan.
Ano? Ah. Paliwanag ng Office of the Ombudsman, kapag may nagbibigay ng testimonya para sa isang investigasyon, kailangang dumaan ito sa proseso, gaya ng pagsusumite ng salaysay at pagsailalim sa pagsusuri. Tama. Ngunit taliwas nila dito ang piniling gawin ng dating mambabatas Oh. na isinapubliko ang kanyang kwento online. Ayon Mahirap kasi mga kababayan kasi bakit? Hindi po kasi korte ang Facebook, hindi po korte ang YouTube. Kung meron kang aligasyon at para paniwalaan yan ng Korte Suprema, ng Ombudsman or ng gobyerno para imbestigahan si Romualdez at si PBBM, umuwi ka. Kasi kung magpuputak-putak ka dyan, mangangahulugan yan, paninira lang eh. Di ba? Akala ko ba yung mga DDS matatalino? Oh, ito nagliteral na bobo talaga kayo, di po ga kayo mga lintian kayo. Manoy Saldico, uwi ka digde sa sa Pilipinas digde at yung mga pinagsasabi mo, ay humarap ka. Bulot-bulot ng dungo nimo. Manoy Saldico, uwi ka digde sa Pilipinas. Kay may dakula ka man ng eroplano, dakula man ang pera na nakawat nimo, uwi ka digde sa Pilipinas. Isulti gid ba? Isulti digde. Bilyonaryo ka man. Uwi ka digde. Uwi ka digde sa Pilipinas, tapos bagsa ka mo sa Bicol, tapos balik ka dire, tapos sumbong mo dito kay Boyeng. Dakula man na imo eroplano, daghan man na, di ba? Oo, hindi ka nga gaulam ng gisira, di ba? Katangos-tangos ng dungo mo. Di ba? Oo. Habo mag-uli sa Bicol, di ba? Di po ga. Uwi ka digde. Saldi ko sa Bicol. Tapos, wag ka magtago. Uwi ka digde. Isulti ba? Isulti tanan. Isulti gid ba? Isugilon mo. Isabi mo doon kay Boyeng. Tapos, manumpa ka god. Sabihon mo god nga. Di ba? Dakula. Daghan kay kakwarta. Di po ga. Bilyonaryo kagad patunayan mo god na mga sinasabi mo god. Uwi ka digde. Harap ba kay Boyeng? Balita ko nga saldi ko, hindi ka gauram ng gisira-gisira. Di ba? Uwi kagad. Di poga kagad. Animal ka pistingyawa ka, puro ka kwento. Kulang mo na lang si Tita Charo Dear Tita Charo, ako po si Saldi ko. Uwi kagad dire. Mixer ka na ligiguhi mo, sir. Di ba? Yun. Uwi ka ng Pilipinas. Kasi, pag mananatili ka dyan ng part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, kung ano ang pagsasabihin mo dyan, sa madaling salita, pagkakakitaan lang kita. Di ba? Diyos ko, i-content lang kita araw-araw. Sa isang araw, 3 content ko sa'yo. Kikita pa ako dyan, $200. O, di may 10,000 ako. Tapos, kukunan pa ng tax yan. O, di 3,000 na lang tira sa akin. Di ba? Uwi ka digde. O, tapos isigwilon mo. Isumbong mo doon kay Boyeng. Dakula man na imong private plane. Dakula man na. Dagko man kakagwarta. Uwi kagad. Duraton ka man, duraton ka gid. Nimal ka. Akala ko uragon ka, duraton ka man. Uwi ka digde, duraton ka, nimal ka. Diba? Yun, mga kababayan. Hindi na kita maintindihan. Nakakaintindi sa akin, Ilonggo at Bicolano lang. Duraton man gid na, duraton. Habo ba, habo. Diba, Ma'am Elena? So yun po yun, mga kababayan. Yan sabi ko, sa totoo lang, Saldi ko, umuwi ka ng Pilipinas. Kasi kahit ano mo kay Boyeng, kahit anong hamon mo dyan kay Boyeng, kung hindi ka uuwi sa Pilipinas, tapos hindi mo sasabihin, di ba? Nako, mga kababayan, hindi ka manumpa. So, ang mangyari dyan, mga kababayan, wala mangyari. Walang mangyari. Kaya, Saldi ko, alam ko, sa
Diyos ko po, mga kababayan. Ang sabi nila, Chinese daw si Saldico. O, Uragon, magnanakaw Saldico. Chinese daw. O, ito, Chinese natin. RRD Huy, Pilburin Laiba. IRD Huy. Philubin Laiba. Uwi ka dito sa Pilipinas, Saldico. Diba? Yun. Umuwi ka dito sa Pilipinas, Saldico. Ito, Chinese. 艾尔迪，回菲律宾来吧。 Diba? Isumbong mo kay Boyeng. Yeah? Isumbong mo kay Boyeng. Nagnakaw si PBBM ng pera sa bayan. Pakinggan mo, Saldico. 向博英报告说，PBBM 从镇上偷了钱。 Kita ulitin ko ha. 向博英报告说，PBBM 从镇上偷了钱。 Diba? Xiao Boyeng gao gao shu, PBBM kong xing xiao chuing kiaoing. Buti pa ako, mas magaling ako mag-Chinese kaysa kay Sarah. Nakita nyo mga kababayan? Ganun lang. Imposible naman Saldico, hindi mo pa naintindihan. Xiao Boyeng bao gao shu, PBBM gong xing chang shou li kiang. Sabi niya, 向博英报告说，PBBM 从镇上偷了钱。 Xiao Boyeng gao bao shu, PBBM shen shang shou lin kiang. Diba? Kita mo yan. Kaya umuwi ka, Saldico. Iahak ka. So, yun lang, mga kababayan.